Noong Setyembre 2 sa 2024, isang 10 taong gulang na batang lalaking Hapon ang sinaksak sa Shenyang at pumanaw kinabukasan. 3 buwan bago iyon sa Suzhou, isang ina at ang kanyang 3 taong gulang na anak na Hapon ang inatake at isang babaeng Tsino ang nasawi matapos subukang ipagtanggol sila gamit ang sariling buhay. Ang Embahada ng Japan sa Beijing ay binaha ng 400,000 na panliligalig na tawag sa telepono at umalingaw ang mga pagbabanta sa mga paaralan at restaurant sa buong Japan. Sa kasalukuyan, 87% ng mga Hapones ay may negatibong pananaw sa China. Ngunit hindi lamang ito nangyayari sa Japan. Isang pambihirang sitwasyon sa kasaysayan ng nagaganap kung saan ang buong mundo ay sabay-sabay na tumatanggi sa isang bansa. Bakit umabot sa ganitong punto ang pagkasuklam ng mundo sa China? Susuriin natin ng malalim ang pinagmulan nito. Ipagpalagay na isang araw may isang lalaking bigla na lang lumipat sa tabi ng iyong bahay. Sa simula magalang siyang bumabati at maayos na nakikisama sa mga kapitbahay. Nang maglaon yumaman ang lalaki at lumakas ang kanyang boses sa samahan ng mga residente. Ngunit sa isang punto biglang nagbago ang kanyang pag-uugali. Nagsimula siyang manggipit sa mga residenteng hindi niya gusto, halos agawin ang bahay ng mga pinautang niya, pinalawak ang kanyang bakuran ng walang pahintulot hanggang sa sakupin ang lupa ng katabi. At ito ang sinasabi niya, dati pa sa akin ang lugar na ito. Ibinabalik ko lang sa dati nitong kalagayan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, paano mo pakikitunguhan ang lalaking ito? Ito ay isang metapora, ngunit malinaw nitong ipinapakita kung ano ang kasalukuyang nararamdaman ng internasyonal na komunidad sa China. Ayon sa isang survey na isinagawa ng Pew Research Center noong 2025, sa mahigit 30,000 katao sa 25 bansa, ang kabuuang porsyento ng mga taong may negatibong pananaw sa China ay 54%. Sa Japan, 13% lamang ang may positibong tingin sa China. Ibig sabihin, 87% ay negatibo. Ang dapat tandaan sa mga numerong ito ay hindi nangangahulugang gusto ng mga taong hindi negatibo ang China. Karamihan sa kanila ay nasa indifferent na grupo na hindi gaanong alam o walang partikular na interes. Habang halos wala ng taong aktibong may gusto sa China, kalahati ng populasyon ng mundo ay nagpapakita ng pagtanggi sa isang bansa. Ito ay isang napaka-abnormal na panahon sa kasaysayan. Kaya dati na bang kinamumuhian ng China? Ang sagot ay hindi. Kung babalikan natin ang survey ng Pew Research noong 2015, mas mababa ang antas ng negatibong pananaw sa China sa maraming bansa kumpara ngayon. Ano ang nangyari sa loob lamang ng wala pang 10 taon? Unahin ko na ang konklusyon. Ang ugat ng damdaming ito ay hindi simpleng ayaw sa China. Ito ay desperasyon na huwag hayaang magkaroon ng impluensya ang China. Hindi ito pagkasuklam kundi takot o mas tumpak isang pangamba na baka ang kanilang sariling lipunan ay maging katulad ng sa China. Upang maunawaan kung saan nagmula ang pagtangging ito at kung bakit ito lumaki ng ganito, ibalik natin ang orasan sa pagtatapos ng dekada 1970. Noong 1978, hinarap ng China ang isang malaking pagbabago. Ito ang patakarang reforma at pagbubukas na ipinatupad ni Deng Xiaoping. Dahil sa Cultural Revolution, wasak ang ekonomiya ng China at ang per capita GDP nito ay nasa 156 lamang na katumbas ng pinakamahihirap na bansa sa mundo. Sinimula ng China ang isang eksperimento pananatilihin ang one-party rule ng Communist Party habang ipinapatupad ang market principles sa ekonomiya. Malugod itong tinanggap ng mga kanluraning bansa lalo na ng Amerika. Naniniwala sila na kung uunlad ang ekonomiya, lalago ang middle class at kapag dumami ang middle class, lalakas ang panawagan para sa demokrasya at sa huli mapayapang maisasama ang China sa pandaigdigang kaayusang pinamumunuan ng Amerika. May mga naunang halimbawa tulad ng South Korea at Taiwan na dumaan sa ganitong landas kaya hindi ito isang hindi makatwirang pananaw. Dahil dito naglipat ang teknolohiya ang Amerika sa China, pinalawak ang pamumuhunan at malawakang binuksan ang pinto para sa kalakalan. Mabilis na lumago ang China bilang pabrika ng mundo at noong dekada 1980, naitala nito ang average na 10% GDP growth rate taon-taon. Ngunit noong 1989, isang pangyayari ang yumanig sa optimistikong pananaw na ito ang insidente sa Tiananmen Square. Libu-libong estudyante ang nagtipon sa Tiananmen Square upang manawagan ng pagpuksa sa katiwalian at para sa demokratikong halalan at nagtayo sila ng isang rebulto na tinawag na Goddess of Democracy na kahawig ng Statue of Liberty. Inisip ng mundo, totoo nga ang pag-unlad ng ekonomiya ay nagdudulot ng demokrasya. Ngunit pinili ng Communist Party of China ang marahas na pagsupil. Hanggang ngayon, hindi pa rin inilalabas ang eksaktong bilang ng mga biktima ngunit tinatayang nasa daan-daan hanggang libu-libo.
Ang pangyayaring ito ay naglagay sa kanluran sa isang mahalagang sangandaan. Ang China ba ay isang bansa kung saan hindi umiiral ang ating common sense o magbabago rin ito sa kalaunan kahit na may mga pagsubok? Sa huli, pinili ng kanluran ang mas optimistikong pananaw. Ang malaking merkado at production base nito ay masyadong kaakit-akit at kahit na may mga parusang ipinataw tulad ng embargo sa armas, pinili nilang panatilihin at palawakin ang ugnayang pang-ekonomiya. Noong 2001, sumali ang China sa WTO. Sinabi ng nooy Pangulong Bill Clinton ang pagsali ng China sa WTO ay hindi lamang isang kasunduang pang-ekonomiya. Ito ay isang hakbang tungo sa pagiging mas malaya at bukas na lipunan ng China. Kung titingnan ang resulta, ang pusta na ito ay nabigo. Ang paglago ng China pagkatapos sumali sa WTO ay kahanga-hanga. Nagpatuloy ito sa average na 11% na paglago taon-taon hanggang 2007 at noong 2008 idinaos pa nito ang Beijing Olympics. At sa kabalintunahan sa taon mismo ng Olympics, sumiklab ang pandaigdigang krisis sa pananalapi ang Lehman Shock. Ang krisis pinansyal na nagmula sa Amerika ay naglantad sa kahinaan ng modelo ng kanluran habang ang China ay medyo mabilis na nakaahon sa krisis sa pamamagitan ng malakihang fiscal stimulus na nagkakahalaga ng 4 trilyong yuan. Sinuri ng isang American think tank na sa puntong ito nagkaroon ng tiyak na kumpiyansa ang China. Noong 2010 nalampasan ng China ang Japan sa GDP at naging pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ito ay isang simbolikong kaganapan para sa Japan dahil ang pwesto na dati nilang hawak bilang pangalawa sa mundo ay naibigay na sa kanilang kapitbahay. Gayunpaman sa puntong ito ang sentimiento ng ordinaryong mamamayan ay hindi pa ganoon kalakas. Habang ang China ay naging isang higanteng merkado ng konsumo na higit pa sa pagiging pabrika ng mundo para sa maraming bansa, ito ang kanilang pinakamalaking trade partner at pinakamalaking customer. Sa pananaw ng isang negosyante, kahit na medyo masama ang ugali ng isang regular na customer na bumibili ng maramihan araw-araw, hindi ito sapat na dahilan para paalisin siya. Bagamat may mga ulat tungkol sa human rights abuses sa Xinjiang para sa maraming tao, ito ay isang malungkot na kwento na walang kinalaman sa kanila. Ngunit isang tao ang lumitaw na nagpabago sa sitwasyong ito, si Xi Jinping na naging pinuno ng Communist Party of China noong 2012. Pagkaupo pa lang ni Xi Jinping, isinulong niya ang dakilang pagpapanibago ng bansang Chino at inilunsad ang slogan na Chinese Dream. Ang esensya ng mensaheng ito ay dati ng sentro ng mundo ang China, ang huling 200 taon ng kahihiyan ay isang exception lamang at babawiin natin ang ating nararapat na lugar. Nagsimula siyang kumilos ng konkreto sa sumunod na taon sa anunsyo ng Belt and Road Initiative. Ang proyektong ito na naglalayong bumuo ng isang malaking network ng infrastruktura mula Asia hanggang Europa at Africa sa pamumuno ng China ay naging kaakit-akit sa mga umuunlad na bansa. Ito ay dahil ang tulong mula sa Amerika at mga kanluraning bansa ay laging may kasamang kondisyon tulad ng maging demokratiko o pagbutihin ng karapatang pantao. Ang China ay hindi nagbigay ng anumang ganoong kondisyon. Ngunit ang Belt and Road Initiative na ito ang maglalantad sa tunay na katangian ng China sa mundo. Nang masuri, sunod-sunod na malalaking infrastruktura ang itinayo na hindi naman akma sa pangangailangan ng lokal na lugar. Ang mga gumagawa ng konstruksyon ay mga manggagawang galing China at halos walang nalikhang trabaho para sa mga lokal. At ito ang pinakamahalagang punto, hindi ito tulong kundi utang. Ang kaso ng Hambantota Port sa Sri Lanka ay isang simbolikong halimbawa. Itinayo ang daungan gamit ang pautang mula sa China ngunit hindi nakabayad ng Sri Lanka. At noong 2017, napilitan silang isuko ang 85% ng karapatan sa daungan sa isang kumpanyang Sino sa pamamagitan ng isang 99 taong lease. Mas malala pa ang sitwasyon sa Djibouti sa Africa. Umutang sila sa China ng halagang katumbas ng halos 70% ng kanilang GDP at nagtayo pa ang China ng kauna-unahan nitong base militar sa ibang bansa doon. May higit sa 10 bansa na nahulog sa debt trap ng China, kabilang ang Pakistan, Kenya, Zambia, Laos at Mongolia. Ayon sa ulat ng AP noong 2023, mahigit 2 bansa ang nasa bingit ng pagbagsak dahil sa bigat ng utang mula sa China na siyang pinakamalaking government creditor sa mundo. Ang mga maka-China na gobyerno sa mga bansang ito ay napasailalim sa malakas na impluwensya ng China at nagsimulang gumawa ng mga patakaran na naayon sa kagustuhan ng Beijing. Nakita ng mundo ang katotohanan ito sa real-time sa pamamagitan ng social media. Kasabay nito, biglang nagbago ang estilo ng diplomasya ng China. Tuluyan na nitong tinalikuran ng maingat na patakaran na sinunod sa loob ng halos 20 taon mula pa kay Deng Xiaoping ang itago ang kuko at palakasin ang kapangyarihan at lumipat sa tinatawag na wolf warrior diplomacy.
Ang pangalang Wolf Warrior ay hango sa isang pelikulang Chino noong 2015 kung saan ipinapakita ang isang malakas na sundalong Chino na tumatalo sa mga kaaway sa ibang bansa at nagliligtas ng mga Chino. Ang katangian ng bagong diplomasyang ito ay napakasimple, ito ay agresibo. Tingnan natin ang mga konkretong halimbawa. Una, ang pananakot sa ekonomiya. Noong 2017, nang tanggapin ng South Korea ang pag-deploy ng THAAD missile defense system ng Amerika, nagsagawa ang China ng malawakang economic retaliation laban sa South Korea. Ang Lotte Group ng South Korea ay napilitang isara halos lahat ng kanilang tindahan sa China. Bumagsak ang bilang ng mga turistang Chino sa South Korea at lahat ng K-pop concerts sa China ay nakansela. Tinatayang umabot sa mahigit 9 bilyon ang pinsala. Noong 2020 bilang tugon sa panawagan ng Australia para sa isang independenteng investigasyon sa pinagmulan ng coronavirus, nagpataw ang China ng mga buwis at import ban sa mga produkto ng Australia tulad ng alak, baka, barley, carbon at lobster. At ang mas nakakagulat noong 2021 nang pahintulutan ng Lithuania, isang bansa sa Baltic, ang pagtatatag ng isang Taiwanese representative office, nagsagawa ang China ng isang de facto trade blockade laban sa Lithuania. Ito ay laban sa isang maliit na bansang may populasyon na 2.8 million. Itinigil nila ang pag-import mula sa Lithuania at tinanggihan maging ang mga produkto mula sa ibang bansa na naglalaman ng mga sangkap mula sa Lithuania. Pansinin ang pattern na ito. Kung sasalungat ka kahit kaunti sa patakaran ng China, parurusahan ka sa ekonomiya. Ito ang lohika ng isang extortionist, hindi ng isang customer. Nang makita ito ng mga bansa sa buong mundo, naisip nila, habang lumalalim ang ugnayan natin sa China, mas lalo tayong hindi makakalaban dito. Habang mas umaasa tayo sa ekonomiya, mas nawawalan tayo ng kalayaan. Hanggang dito, puro politika at ekonomiya ang pinag-usapan natin, ngunit ang nagpasabog sa anti-China sentiment sa buong mundo ay isang mas matinding kaganapan. Noong 2019, ang mga protesta sa Hong Kong laban sa extradition bill ay lumaki hanggang sa umabot sa 2 milyong tao. Nangako ang China sa internasyonal na komunidad noong 1997 nang makuha nito ang Hong Kong mula sa Britanya na pananatilihin ang isang bansa, dalawang sistema sa loob ng 50 taon. Ngunit hayagang sinira ng China ang pangakong ito. Sinupil ang mga protesta gamit ang tear gas at rubber bullets at noong Hunyo 2020 ipinatupad ang National Security Law. Dahil sa batas na ito, ang malayang pagpapahayag ng opinyon sa Hong Kong ay naging isang krimen. Ang pinakamahalagang salik dito ay ang pagkakaroon ng social media. Dahil sa social media na may bilis at kakayahang magpakalat ng impormasyon na wala noong 1989 Tiananmen incident, naabot ng buong mundo ang mga malinaw na video kung paano niyurakan ng China ang demokrasya. Ang human rights abuses sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region ay naiulat din ng mas detalyado sa pamamagitan ng satellite photos at mga whistleblower. Sa isang investigative report ng BBC, sunod-sunod na nakumpirma sa pamamagitan ng satellite images ang pagkakaroon ng malalaking detention camps na una nang itinanggi ng China at iniulat na tinatayang higit sa 1 milyong Uyghurs ang nakakulong. Noong Hunyo 2020, nagkaroon ng military clash sa Galwan Valley sa hangganan ng India na nagresulta sa 20 nasawi sa panig ng India at hindi bababa sa 4 sa panig ng China. Ito ang unang sagupaan na may nasawi sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng 45 taon. Sumabog ang boycott movement laban sa mga produktong Sino sa India at mahigit 200 Chinese apps kabilang ang TikTok ang ipinagbawal. Kasabay nito ang pandemya ng coronavirus. Ang pagtatago ng impormasyon sa unang yugto, ang pagkaantala sa pagbibigay ng impormasyon sa WHO at ang agresibong pagtugon sa mga kritisismo ay nagpalala sa pagdududa ng mundo sa China. Napakahalaga ng puntong ang mga pangyayaring ito ay naganap ng sunod-sunod sa maikling panahon. Ang panunupil sa Hong Kong, ang paglabag sa karapatang pantao sa Xinjiang, ang sagupaan sa India, ang pagsiklab at pagtatago ng impormasyon tungkol sa coronavirus at ang paglantad sa problema ng utang sa Belt and Road Initiative. Lahat ng ito ay nakita ng mundo halos sabay-sabay sa loob ng ilang taon. At dahil sa social media, mas direkta at malinaw itong nakarating sa mga tao kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan. Ano ang naging tugon ng China? Mas hinigpitan pa nila ang kontrol sa social media at pananalita sa loob ng bansa. Malawakang pag-install ng facial recognition cameras, automated censorship systems sa social media pag-aresto at pagkawala ng mga kritikal na mamamahayag. Mula sa labas, para itong isang surveillance society na direktang hango sa 1984 ni George Orwell. Ang desperadong pagsupil ng China sa social media sa kanilang bansa ay dahil alam nilang ang pagkalat ng impormasyon ay maaaring magpabagsak sa mismong rehimen.
Ang isang insidente sa Nepal noong Setyembre 2025 ay nagpapatunay dito. Ang gobyerno ng Nepal noon ay kilalang maka-China, ngunit nang ipagbawal ng gobyerno ang 26 na social media platforms, sumiklab ang malawakang protesta na pinangunahan ng mga kabataan. Hindi bababa sa 19 ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan, ngunit marami sa mga slogan ng mga nagpo-protesta ay may mensaheng laban sa China. Bago pa man ang protesta, kumakalat na sa social media ang mga batikos hindi lamang sa katiwalian ng mga politiko kundi pati na rin sa pakikialam ng China sa politika ng Nepal. Sa huli, napilitang magbitiw ang punong ministro at bumagsak ang gobyerno. Ang kaso ng Nepal ay ang mismong senaryo na pinakakinatatakutan ng China sa isang bansang kanilang naiimpluwensyahan ng social media ay nagiging mitsa ng isang anti-China democratic movement. Kaya naman inaasahang mas hihigpitan pa ang control sa social media sa loob ng China sa hinaharap. Hanggang dito, puro politika at karapatang pantao ang pinag-usapan natin, ngunit may isa pang malaking haligi, ang anti-China sentiment ang banta sa ekonomiya. Ang China ay nagbago mula sa pagiging pabrika ng mundo tungo sa pagiging kakumpetensya ng mundo. Hindi lamang sa tradisyonal na pagmamanupaktura kundi pati na rin sa mga advanced na larangan tulad ng semiconductors, AI, electric vehicles at baterya, mabilis silang humahabol. At sa prosesong ito, paulit-ulit na itinuturo ang paglabag sa intellectual property rights. Ayon sa pagtantiya ng Amerika, ang pinsala sa ekonomiya ng Amerika dahil sa pagnanakaw ng intellectual property ng China ay umaabot sa hanggang 5,600 bilyon taon-taon. Sa isang survey ng CNBC, isa sa 5 kumpanya ang nagsabing nakaranas sila ng pagnanakaw ng intellectual property ng China sa loob ng nakaraang taon. Para sa Japan, hindi ito issue ng iba. Dati ang China ang pinakamalaking export market ng Japan at isang higanting customer. Ngunit ang customer na iyon ay sumipsip ng teknolohiya, natutunan ng recipe at bigla na lang nagtayo ng sariling tindahan sa tabi. At nakikipagkompetensya sila ng direkta sa mga larangan kung saan malakas ang Japan tulad ng sasakyan, electronic parts at materyales. Sa sandaling ang isang customer ay naging kakumpetensya, natural lamang sa ekonomiya na ang positibong damdamin ay maging negatibo, at sa aspeto ng seguridad patuloy na tumataas ang tensyon. Sa South China Sea, mula noong 2013, nagsagawa ang China ng malawakang land reclamation sa Spratly Islands na lumikha ng halos 3,200 hektaryang artipisyal na isla. Dito naglagay sila ng mga runway pasilidad ng daungan anti-ship missiles at anti-aircraft missiles. Noong 2016, ibinasura ng isang international arbitration court ang malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea, ngunit binaliwala ng China ang desisyong ito na parang isang pirasong papel. Hayagan nilang nilabag ang internasyonal na batas. Ang tensyon sa Taiwan Strait ay tumitindi rin taon-taon. Para sa Japan, ang isang kaguluhan sa Taiwan ay hindi isang malayong issue. Ang Taiwan ay nasa 110 kilometers lamang sa timog kanluran ng Japan at mahalaga para sa sea lanes ng Japan. Kung magkakaroon ng kaguluhan sa Taiwan Strait, direktang maaapektuhan ang seguridad at ekonomiya ng Japan. Ang mga banta sa militar na ito ay isa ring malaking salik sa pagtaas ng anti-China sentiment sa Japan. Ang nagpapalala pa sa sitwasyon ay ang alyansang binubuo ng China sa internasyonal na entablado. Pinapalalim nito ang ugnayan sa Russia na sumalakay sa Ukraine at pinapalakas din ang kooperasyon sa North Korea. Ang pagsasama-sama ng mga authoritarian states ay likas na nagdudulot ng alarma sa mga democratic na bansa. Ang pagiging nasa parehong grupo ng Russia na nagsimula ng digmaan at ng North Korea na patuloy na nagde-develop ng nuclear weapons ay hindi makakatulong sa kanilang internasyonal na imahe. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang pagpasok ng impluwensya ng China ay mas malalim kaysa sa ating inaakala at umaabot na sa mga lugar na malapit sa atin. Noong 2022, inilabas ng human rights group na Safeguard Defenders ang isang nakakagulat na ulat. Natuklasan na nagtayo ang China ng hindi bababa sa 102 lihim na istasyon ng pulis sa 53 bansa sa buong mundo. Sa New York, London, Amsterdam, Tokyo, sa mga syudad na tinitirhan natin may mga lihim na tanggapan ng pulisya ng China. Sa labas sinasabing para ito sa serbisyong administratibo para sa mga sino sa ibang bansa, ngunit ang katotohanan ayon sa ulat ay mga base ito para subaybayan ang mga sino sa ibang bansa at hikayatin ang mga kritiko ng gobyerno ng China na umuwi. Kinumpirma ng gobyerno ng Netherlands ang pagkakaroon ng mga lihim na istasyon ng pulis sa kanilang bansa at ipinatawag ng Canada ang embahador ng China para magpaliwanag. Sinalakay ng FBI ng Amerika ang isang istasyon sa Chinatown, New York at inaresto ang 2 operator nito.
Ang pagsubaybay sa sariling mamamayan hanggang sa ibang bansa ang walang pakundangang paglabag sa soberanya ng ibang bansa nang malantad ito ang takot sa impluensya ng China ay naging isang realidad na nasa ating paanan, hindi na isang banta na maaaring dumating balang araw. Noong Pebrero 2023, isang mas simbolikong insidente ang naganap. Isang spy balloon ng China ang hayagang tumawid sa kalangitan ng Amerika. Sa taas na halos 18,000 metro at may taas na 60 metro ang malaking lobo ay pumasok sa Amerika mula Alaska, dumaan sa Canada at lumutang sa kalangitan ng Amerika sa loob ng ilang araw, kabilang na sa itaas ng mga instalasyong militar. Iginiit ng China na ito ay isang pampublikong weather research balloon na napadpad ng hindi sinasadya, ngunit kinumpirma ng intelligence agencies ng Amerika na mayroong itong mga kagamitang pang-espiya. Sa mga sumunod na investigasyon, natuklasan pa na ginamit sa lobo ang teknolohiya ng hindi bababa sa 5 kumpanya sa Amerika. Ang insidente kung saan pinabagsak ng isang F-22 Raptor fighter jet ang lobo sa South Carolina ay hindi lamang nagpatigil sa diplomasya ng US-China, kundi nagdulot din ng pagkabigla sa mundo na handang labagin ng China maging ang airspace ng ibang bansa. Mula sa hindi nakikitang pagpasok ng impluensya literal na silang nagmamanman mula sa itaas, ang insidenteng ito ay lalong nagpalala sa sentimiento ng mga Amerikano laban sa China at sa ilalim ng Administrasyong Trump, umabot sa 80% ang negatibong pananaw ng mga Amerikano sa China. At para sa inyo sa Japan, kailangan kong pag-usapan ang pinakamalapit at pinakanakakagulat na mga insidente. Noong Hunyo 24, 2024, sa isang hintuan ng school bus ng isang Japanese school sa Suzhou, Jiangsu Province, isang lalaking Sino ang sumaksak sa isang inang Hapon at sa kanyang 3 taong gulang na anak. Sa pagkakataong iyon, isang babaeng Chino na attendant ng bus si Hu Yuping ang sumubok na ipagtanggol sila gamit ang sariling buhay, ngunit siya ay nasaksak at namatay. Ang salarin ay hinatulan ng kamatayan noong Enero 2025 at binitay noong Abril 4 ng parehong taon. Pagkatapos noong Setyembre 18 ng parehong taon, isang 10 taong gulang na batang lalaking Hapon ang sinaksak ng isang lalaking Sino malapit sa isang Japanese school sa Shenyang. Ang bata na may amang Hapon at inang Sino ay sinugod sa ospital ngunit pumanaw kinabukasan. Ang Setyembre 18 ay ang petsa ng Mukden Incident na siyang simula ng Manchurian Incident at isang araw kung kailan partikular na tumataas ang anti-Japanese sentiment sa China. Isang dating diplomat ang nagsabi ng insidenteng ito ay resulta ng matagal ng anti-Japanese education sa China. Noong Agosto 2023 bilang tugon sa paglabas ng treated water mula sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, nagpatupad ang China ng total import ban sa mga produktong dagat mula sa Japan. Ito ay isang desisyong politikal na binaliwala ang scientific-based safety assessment ng IAEA. Hindi lang iyon. Maraming harassing calls ang dumating mula sa China sa mga embahada, paaralan, restaurant at kumpanya sa Japan. Sa embahada ng Japan sa Beijing pa lamang mahigit 400,000 na nuisance calls ang naitala. Maging ang mga paaralan kung saan nag-aaral ang mga batang Hapon ay nakatanggap ng mga pagbabanta. At noong Nobyembre 2025, pumasok sa isang bagong yugto ang relasyon ng Japan at China. Matapos sabihin ni Punong Ministro Takaichi sa parlamento na ang paggamit ng puwersa ng China laban sa Taiwan ay maaaring ituring na isang sitwasyon na nagbabanta sa kaligtasan ng Japan, marahas na tumugon ang China. Ipinatawag ng China ang embahador ng Japan at mariing binatikos ang Japan sa United Nations. Ang krisis diplomatikong ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon at sinasabing nasa pinakamababang antas na ang relasyon ng Japan at China mula nang maging normal ito. Lahat ng ito ay katotohanan. Ang katotohanang may lihim na pulisya ng China sa inyong syudad. Ang katotohanang may spy balloon na lumipad sa inyong bansa. Ang katotohanang may batang Hapon na pinaslang sa China. Ang katotohanang binaha ng harassing calls sa mga restaurant sa Japan. Ang anti-China sentiment ay hindi na lamang isang numero. Ito ay umabot na sa puntong direktang nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pag-iingat sa mga kumpanya ng teknolohiya ng China ay mabilis ding kumakalat. Ang issue sa TikTok ay isang simbolo nito. Ayon sa batas ng China, obligadong ibigay ng mga kumpanya ang data ng kanilang mga user kung hihilingin ng gobyerno ng China. Ibig sabihin hanggat ang parent company ng TikTok, ang ByteDance, sa isang kumpanyang Sino may posibilidad na mapunta sa gobyerno ng China ang data ng mga user sa buong mundo. Dahil sa pangambang ito, tuluyang ipinagbawal ng India ang TikTok noong 2020 at sa Amerika naglabas ng desisyon ng Korte Suprema noong Enero 2025 na nag-uutos sa pagbebenta nito. Ipinagbawal din ang paggamit ng TikTok sa mga government devices sa Canada, Belgium, Denmark, Taiwan at UK. Hindi lang TikTok.
Ang communication equipment ng Huawei, ang surveillance camera manufacturer na Hikvision, ang drone manufacturer na DJI, ang pag-unawa na ang paggamit ng mga produkto at serbisyo ng mga kumpanyang Tsino ay maaaring maging isang security risk ay mabilis na kumakalat sa buong mundo. Ito ang pinakakongkretong manifestasyon ng pagtanggi sa impluwensya. Kung gagamit ka ng Chinese app, maaaring mapunta ang iyong data sa gobyerno ng China. Kung gagamit ka ng Chinese communication equipment, maaaring mamonitor ang iyong komunikasyon. Ang pangambang ito ay nagdudulot ng pagtanggi sa mismong teknolohiya ng China. May isang interesanteng data na ibabahagi ako. Sa pinakabagong survey ng Pew Research noong Hulyo 2025, bahagyang bumuti ang favorability ng China sa 15 sa 25 bansa. Ito ang unang pagtaas mula noong COVID. Ngunit hindi ito dahil sa pagbuti ng imahe ng China, kundi dahil sa biglang pagbaba ng favorability ng Amerika dahil sa mga patakaran sa taripa ni Pangulong Trump. Sa madaling salita, hindi dahil gumanda ang tingin sa China kundi dahil naging kasing sama na rin ang tingin sa Amerika. May isa pang kapansin-pansing numero sa survey na ito. Sa media ng 25 bansa, 41% ang kumikilala sa China bilang pinakamalaking economic power sa mundo na bahagyang mas mataas sa 39% ng Amerika. Binaligtad nito ang resulta ng 2023 survey kung saan malinaw na nangunguna ang Amerika. Kinikilala ang lakas nito sa ekonomiya ngunit hindi ito magawang gustuhin. Sa katunayan, habang lumalaki ito mas lalo itong nagiging banta. Ito ang esensya ng kasalukuyang damdamin ng mundo sa China. Buuin natin lahat. Ang kasalukuyang pandaigdigang anti-China sentiment ay hindi resulta ng iisang dahilan kundi ng magkakasunod na mga salik na sumabog sa maikling panahon. Ang pagkakita kung paano nila ginamit ang Belt and Road Initiative upang mabaon sa utang ang mga umuunlad na bansa at gamitin ang kanilang impluensya. Ang pagtanim ng takot sa pamamagitan ng Wolf Warrior diplomacy at pananakot sa ekonomiya na kung sasalungat ka sa China, gagantihan ka. Ang malinaw na pagsaksi sa panunupil sa Hong Kong at paglabag sa karapatang pantao sa Xinjiang sa pamamagitan ng social media. Ang pagkakaroon ng pangamba na magiging ganito rin tayo kapag nakita ang surveillance at censorship sa loob ng bansa. Ang pagkaalam sa katotohanan na ang pagsubaybay ng China tulad ng mga lihim na istasyon ng pulis sa ibang bansa at spy balloon ay nasa ating paanan na. Ang direktang pinsala na naranasan tulad ng pag-atake sa mga batang Hapon at mga harassing calls sa mga restaurant. Ang pagtingin dito bilang isang banta sa ekonomiya bilang isang kakumpetensya at ang pagkalat ng pag-unawa na ang paggamit ng teknolohiya ng China na sinisimbolo ng TikTok ay isang panganib. Idagdag pa rito ang banta sa seguridad tulad ng military expansion sa South China Sea at tensyon sa Taiwan Strait. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay at sabay-sabay na nagpasabog ng anti-China sentiment sa buong mundo. Sa ngayon, nabuhay tayo sa isang medyo matatag na panahon sa ilalim ng kaayusang pinamumunuan ng Amerika bagamat hindi ito perpekto. Hindi laging tama ang Amerika. Nariyan ang digmaan sa Iraq at mga pagkakamali sa Middle East. Ngunit kung papalitan ng China ang kaayusang ito, ano ang mangyayari sa mundo? Kung titingnan natin ang ginagawa ng China sa loob ng kanilang bansa, maaaring maging normal ang pagsubaybay at censorship supilin ang malayang pananalita at mawala ang mga whistleblower. Halos walang sinuman sa buong mundo ang handang sumugal sa posibilidad na iyon. Kung hindi tinalikuran ni Xi Jinping ang patakaran ni Deng at hindi hinamon ng hegemonya, maaaring hindi umabot sa ganito ang anti-China sentiment, ngunit walang kung sa kasaysayan. Sinusubukan ng China na lumikha ng isang bagong kaayusan at ginagawa ng Amerika ang lahat upang hadlangan ito. Sa gitna nito, pinapanood ng mga tao sa buong mundo kung saan papunta ang kanilang kinabukasan. Ito ang larawan ng mundo sa sandaling ito. Bakit nagsimulang kamuhian ng mundo ang China? Hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa anti-China sentiment sa pagkakataong ito.